O Anime Recaps Tagalog, mapapawaw ka sa sarap. Nax, ang title ng ating anime ay laging nakalagay sa itaas ng video. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike ang ating video para tumaas tayo sa algorithm. At para mas maengganyo pa kaming magpatuloy sa pag-upload ng mga anime recaps sa wikang Tagalog. Love you guys, muwa-muwa. Chup chup, sige na, like mo na yan. Nagsimula ang series sa mga natatakot na warrior dahil kaharap nila ang isang mythical beast na mukhang malaking aso. Kalaunan ay ipinakita ang ilang mga taong nagmula sa mundo na tinawag sa kakaibang daigdig na iyon ng mga mahika at hiwaga. Tinawag sila doon para maging heroes at tagapagtanggol ng kaharian. Sinabi ng wizard na lahat ng mga taong naroon ay nagtataglay ng kakaibang skill na makakatulong sa pagpapanatili ng kaayusan sa kaharian. Maliban lang kay Makoda na walang skill panglaban dahil ang skill na mayroon siya ay online shopping na kinatuwa ng iba. Ipinatawag sila ng hari at binasbasan sila para maging opisyal na tagapagtanggol ng kaharian. Ngunit tumayo si Makoda at sinabing wala daw siyang kakayahan at skill para lumaban. At nagpaalam siyang mamuhay ng normal na citizen. Pinalaya naman siya at binigyan ng ilang ginto bilang danyos kung bakit siya nakuha sa mundong iyon. Habang naglalakad siya sa kalsada ay pinagtitinginan siya ng mga tao dahil kakaiba ang kanyang damit sa nakagawiang damit doon. Kaya nagpalit siya ng damit tulad ng damit ng tao doon. Sa isang kwarto ay muli niyang pinag-aralan ang skill at nakita niyang talagang online grocery ang mayroon siya. May lumabas na screen sa harap niya kung saan nakakabili siya ng mga bagay online gamit ang totoong pera. Naglagay siya ng coin at biglang lumabas ang parcel niya sa tabi. Natuwa siya at nagpasalamat dahil sa skill niyang bumili sa Shopee na walang hassle. Kalaunan ay sinabi ng isang matanda na naghahanda ang mga kaharian sa posibleng pagkakaroon ng digmaan. Kaya maging ang mga travel services ay natigil dahil parang nagkaroon ng COVID na bawal mag-travel. Ngunit nais pa rin niyang magpunta ng kaharian na tinawag nilang Vinan. Nagpunta siya ng isang guild office para magbayad ng mga taong magiging bodyguard niya sa paglalakbay. Siningil siya ng 8 gold coins na para sa presyo doon ay mahal. Ngunit binayaran pa rin niya para magawa ang nais. Tinawag ng front desk clerk ang leader ng mga mandirigmang naroon na si Werner at nag-usap sila ng bida. Saka masaya nitong tinanggap ang misyon lalo na nang sabihin ng bida na libre ang pagkain nila. Kinabukasan, bago sila umalis ay nagpakilala muna ang bawat miyembro ng grupo. Pagsapit ng break ay inilabas ni Makoda ang mga gamit pangluto niya mula sa kanyang magic box. Bibili sana siya ng magic stove na sindihan mo lang ng magic apoy ay makakapagluto ka na. Pero masyadong mahal ang presyo nito kaya bumili na lang siya online ng camping stove. Naghanda siya ng malambot na tinapay at masarap na palaman at pinakain ito sa mga mandirigmang naroon. At nasarapan silang parang virgin dahil unang beses nilang makatikim ng malambot na tinapay. Dahil dito ay naisip nilang pagbubutihin ang pagbabantay sa bida. Naglalakad sila nang biglang may lumabas na higanteng moth at umatake. Pero agad itong pinatay ng mga mandirigma. Agad din itong sinundan ng pag-atake ng isang higanteng baboy ramo. Pero madali rin itong pinatay ng mga warriors na bantay ni Makoda. Kinarni nila ang baboy at nais dalhin ang lahat ng karne. Pero hindi nila ito mabuhat lahat. Naisip din ni Makoda na sayang lang ang mga ito kaya sinabi niyang ilagay na lang nila ito sa kanyang magic skill box. Nagplano si Makoda ng mas masarap na hapunan para sa mga first-timers na kumain ng masasarap na luto. Nagluto nga siya ng pagkain na dinagdagan ng betchin. At nang malasahan ito ng mga mandirigma ay nagustuhan nila at humingi pa ng dagdag. Sinabi nilang mas lumakas sila dahil sa pagkain na niluto ni Makoda. Kalimitang kinakain ng mga mandirigma ay mga dried food dahil ito ang madaling kainin sa gubat. Nang tinignan ng bida ang kanilang stats ay nagulat siya dahil lumakas nga ang mga ito dahil sa luto niya. Ngunit natakot siyang sumikat dahil baka mangyari ito ay hulihin siya, at gawing alipin na tagapagluto ng masasarap na pagkain. Masaya silang lahat ngunit hindi nila alam na may nagmamatsyag na halimaw sa malapit. Nang sumunod na gabi ay naghanda si Makoda ng karne ng red boar na kanilang natalo. Nilagyan niya ito ng soy at iba pang pampalasa at niluto ito ng husto. Nang ayos na ay hinanda na niya ito sa mga excited na kakain at lahat sila ay nasiyahan ang dila. Napawaw sila sa sarap at nakalimutan nila ang kanilang mga jowa. Ngunit naroon pa rin sa malapit ang halimaw na naamoy ang masarap na amoy ng pagkain. Natigilan at hindi makagalaw ang mga mandirigma nang makita nila ang halimaw sa likod ni Makoda. Maging si Makoda ay nagulat din nang makita ang malaking nagsasalitang aso. Humingi ng pagkain ng aso kaya binigay ni Makoda ang mga nalutong karne. Ngunit nais pa ng aso ng karne dahil masarap daw, kaya sinabi ni Makoda na kailangan niya pang magluto. Wala namang magawa ang mga mas mahinang mandirigma na nanonood lang. Kinain ng aso ang bagong luto ngunit gusto pa nito ng mas madami kaya napalaban ang bida sa pagluluto ng karne.
hanggang sa mabusog ang malaking aso. Saka sinabi nito kay Makoda na magkaroon sila ng kontrata, na magiging familiar spirit ito ng bida kapalit ng pagpapakain nito ng masasarap na pagkain sa halimaw araw-araw. Ayaw sana ng bida ngunit hindi siya hindi dahil tinititigan siya ng malaking aso at natatakot ito. Kaya sa huli ay pumayag din siya at dinikit ng aso ang ulo sa bida. Kaso ay kailangan niyang pakainin ang halimaw ng 3 beses sa isang araw kaya kawawang bida. Humingi ng pangalan ng halimaw kaya nagsabi ang bida ng ilang pangalan ng aso. Pero nainis ang halimaw dahil di daw siya aso. Pero sa huli ay pumayag din ito ng pangalanan siya ni Makoda ng Fel. Kalaunan ay gusto pa ng aso ng mas maraming karne. Pero nauubusan na sila ng supply kaya inutusan ito ni Makoda na maghunting ng pagkain. Pumayag naman ang aso at bumalik dala ang isang level B na rockbird. Nagulat ang mga warriors dahil malakas daw ang ibon na ito. At kahit magsama-sama pa sila sa paghunting ay di nila ito kayang matalo. Ngunit madali lang itong pinatay ni Fel. Hiningi ng mga warriors ang ibang parte ng katawan ng rockbird at pumayag naman si Fel. Pero ang karne ay sa kanya daw. Kaya inutusan ni Makoda ang mga warriors na katayin ang big bird, saka niluto niya ang karne nito. Nauna niyang pinakain ang mga tao dahil maliit lang ang nauna niyang niluto. Pagkatapos ay sa kanya pinakain ang natira sa malaking aso. Pagkalipas pa ng paglalakbay ay nakaabot na sila sa border ng kaharian ng Vinan. Ngunit nakita nilang maraming sundalo sa border ang nagbabantay para sa posibleng pag-atake ng ibang kaharian sa kanila. Sinabi ni Werner na kausapin niya ang mga ito para madali silang makapasok. Ngunit nang dumating ang boss ng mga ito na si Edgar ay nagdalawang isip siya nang makita ang higanteng halimaw. Kaya sinabi na lang ni Makoda na magbe-behave si Fel sa loob. Madali lang pinapasok sa kaharian ang mga adventurers dahil may vaccine card sila. Sinabi ni Makoda sa iba na nais niyang maglakbay sa mundo kung saan siya naipadala. Kaya sinabi ng iba pa na mag-register na lang siya bilang isang merchant at adventurer para makatipid sa mga toll gate ng bawat kaharian. Sa loob ng syudad ay isang alipin ng isang mayaman na tao ang nagpupumilit na anyayahan siya para magpunta ng bahay ng master niya. Ngunit dahil ilang beses niyang tinanggihan ito at mapilit pa rin ay pinakitaan ito ni Fel ng galit. Kaya ito natakot at umalis. Naisip ng iba na baka mag-utos ito ng maraming kawal para hulihin sila. Ngunit sinabi ni Fel na tanging isang dragon lang ang nakayanan siyang labanan noon mahigit 400 taon na ang nakalipas. Pagkatapos mapirmahan ni Makoda na natapos ng mga adventurers ang kanilang misyon na samahan si Makoda sa Vinan, ay umalis din agad ang mga ito para magpunta ng kanilang opisina. Lahat ng mga taong nakakita kay Makoda na kasama si Fel ay natatakot. Nagpunta sila ng isang merchant office at doon ay sumali ang bida kaya binigyan siya ng ID card. Hindi pwedeng pumasok si Fel sa loob ng isang inn kaya nilagay na lang siya ni Makoda sa isang stable. Nagugutom ang halimaw kaya bumili ang bida ng mga gamit online at niluto ang nais nitong pagkain na kanin. Hinayaan nitong matikman ni Fel ang iba't ibang klase ng putahe na luto nila sa Japan, habang hinihintay niyang maluto ang kanin. Nang ayos na ay nilagyan ni Makoda ng karne ng baboy ang kanin at masaya niya itong kinain. Pero nais din ni Fel ng kanin kaya kumain din siya. Kinabukasan ay nagpunta si Fel sa merchant's office para magbenta ng produkto nitong asin at paminta na binili niya online. Nakita ito ng front desk at nagulat at nagmadaling pumasok sa loob para kausapin ang boss. Saka tinawag siya sa loob para makausap ang boss at nag-offer ang merchant na bilhin nito ng 17 gold coins ang dala niyang asin at paminta. Nagugulat siya dahil katumbas ng ginto ang asin at paminta na nabili niya lang ng 5 piso sa kanyang online shopping skill. Kalaunan ay naisip niya ang susunod pa niyang gagawin. Kailangan pa niyang sumali din sa Adventurers Guild. Nagpunta siya ng opisina ng mga adventurer at nagpa-register din doon. Kahit na hindi pa lang ngiti ang babae doon at supladita ito. Dahil bago lang ay level G ang kanyang level. Pinaliwanag din ng babae ang dapat niyang gawin para maging adventurer. At kailangang may matapos siyang isang misyon kada buwan. Kinabukasan ay excited na bumangon ang bida para sa misyon nito na paghahanap ng ilang medicinal herbs. Ngunit ang pagkain naman ang hinihintay ni Fel kaya pinakain niya ito. Nagpunta sila ng gubat para maghanap ng medicinal herbs. Pero doon ay naramdaman ni Fel ang presensya ng ibang mga halimaw. Kaya agad niyang nilagyan ng protection spell si Makoda. Saka umalis si Fel para maghunting ng karne. Madali namang natapos ni Makoda ang kanyang misyon dahil nakahanap siya ng lugar kung saan maraming medicinal flowers. Dumating ang tanghalian kaya kailangang magluto ng bida. Nag-order siya online ng giniling na karne saka ng meat sauce at nagluto ng spaghetti. Dumating naman si Fel dala ang isang rockbird ulit dahil nais daw ulit nitong kumain ng terry na yaki. Masaya naman sila at nag-enjoy na kumain ng paborito mong spaghetti. Saka dinala ni Fel ang bida sa paanan ng gubat kung saan nito inipon ang mga nahuling hayop.
Naisip ni Makoda na pwede niyang lutuin ang bear at baboy at ahas. Ngunit nandiri ang bida dahil may kasamang halimaw sa mga ito at may orc pa na kalaban noon sa napanood niyang Lord of the Rings. Ngunit sinabi ni Fel na kinakain din ng mga tao ang mga orc sa mundong iyon. Kaya kinuha nilang lahat ang mga pinatay ni Fel at nilagay sa kanyang magic box. Isinakay ni Fel ang lalaki sa likod nito. Ngunit tumakbo ito ng pagkabilis-bilis kaya parang nasipa sa itlog ang bida na nais masuka. Kaya sinabi niya kay Fel na kapag namatay siya ay hindi na ito makakakain ng masasarap na putahe. Binenta ni Makoda ang medicinal herbs sa babae at nagulat naman daw ito dahil kahit bago lang siya ay marami siyang nakuhang halaman. Nang sinabi ng bida na nais niyang magbenta ng mas malalaking mga bagay ay tinuro ng babae ang isa pang lalaki. Tinulungan naman siya ng maskuladong lalaki. At dahil marami pang nais ibenta si Makoda ay kinailangan nilang magpunta ng storage area. Doon nga ay inilabas lahat ni Makoda ang napatay na hayop ni Fel. Nais nitong ibenta ang ibang parte ng mga hayop maliban lang sa karne ng mga ito. Sinabi ng lalaki na bumalik na lang siya kinabukasan para sa bayad at para sa mga karne. Ngunit sinabi ng bida na kailangan niya ng karne para sa pagkain ni Fel sa gabing iyon. Kaya naunang binigay ng lalaki ang karne ng namatay na isang orc. Sa tirahan ay nag-isip ang bida kung paano lutuin ang karne ng orc. Lalo na at first time niya sa pagluluto nito. Nilabas niya ang mga spices at ilang itlog at niluto ang karne. Sarap na sarap si Fel sa pagkain nito, samantalang nandidiri naman si Makode kapag naaalala ang itsura ng orc. Ngunit nang matikman niya ang pagkain ay masarap pala. Katulad ng boyfriend mong pangit, pero pag nangiliti ay masarap pala. Mga pangit, mag-comment na sa baba. Kinabukasan ay bumalik sila sa merchant para kunin ang bayad at karne ng mga pangit. At doon ay nagulat ang bida dahil binayaran siya ng merchant ng 200 gold coins. Nagulat siya dito dahil hindi niya inakalang magkakapera pa pala siya sa mga pangit na kanyang binenta. Kaya benta nyo na rin lahat ng pangit sa bahay ninyo at palitan ng ginto. Sinabi ng merchant na ang pagbebenta ng parte ng mga hayop at halimaw ay magandang negosyo. Sinabi pa nito na alam nitong si Fel ay hindi lobo, kundi ay talagang Fenrir na isang legendary beast na kinatatakutan ng ibang mga halimaw. Kalaunan ay nagdesisyon ang bida na maglakbay sila palayo sa kaharian para maiwasan ang mga interesadong tao sa kapangyarihan ni Fel. Nakarating sila sa isang abandonadong lugar at doon sila nagpahinga mula sa mahabang oras nilang paglalakad. Magluluto sana si Makoda pero naisip nitong marami naman silang ginto. Kaya bumili na lang siya ng iba't ibang pagkain online. Hinayaan niya si Fel na makatikim ng inchik, French, Amerikano at iba pang klase ng luto. Saka nagluto siya ng special na karne ng baka para kay Fel. Kahit mas maliit man ang slice nito kumpara sa dati niyang niluluto at nalisahan ni Fel na malayong mas masarap ito kaysa sa iba na niyang natikman. Sumapit ang gabi at pareho silang masaya sa kanilang mga kinain. Ngunit naging malakas lalo si Fel at feeling niya ay maging ang dragon na nakalaban niya dati ay kayang-kaya niyang pisatin sa isang tirada lang. Nakumpirma ito ni Makoda nang tignan nito ang stats ni Fel na tumaas nga ng 50%. Muling nilagyan ni Fel ng protection barrier ang bida saka ito umalis para daw mag-hunting. Si Makoda naman na naiwan ay bumili ng kutsan at natulog na parang nasa loob lang ng kwarto nito. Samantalang si Fel naman ay madaling pinatay ang kawawang rockbird. May nakita din siyang legendary deer na kanyang kinuryente na namatay din. Sa kanya minassacre ang ilang orc. At habang tinitipon ang mga ito ay biglang dumating ang kanilang general na mas malaki at umatake ito gamit ang malaking pamalo. Ngunit tinusok lang niya ito sa likod na agad na namatay. May nakaharap din siyang malakas na chimera na masama ang tingin. Ngunit maging ito ay namatay sa isang tirada. Kinabukasan ay nagulat na napasigaw si Makoda nang makita ang mga katabi nitong patay na mga halimaw. Kaya sinabi niyang hindi na niya pa kakainin pa si Fel ng masarap na karne ng baka. Nais matuto ni Makode kung paano gumamit ng magic. Kaya sinabi ni Fel na isipin niya ito para mangyari. Sinubukan ng bida na gumawa ng fireball, pero hindi niya nagawa kaya siya nahiya sa malaking aso. Kaya tinuruan siya ni Fel kung paano gamitin ang magic sa pamamagitan ng pagpaparamdam sa kapangyarihan sa katawan nito. Dahil dito ay nakuha ni Makoda ang basic at nakagawa naman siya ng maliit na bowl ang apoy. Dahil mahina ay hinila ni Fel ang bida sa tirahan ng mga goblin at doon ay sinabihan niya itong atakehin ang mga goblin. Pero natatakot ang lalaki dahil takot siya sa multo. Ngunit pinabisto ni Fel ang kinaroroonan nila kaya siya hinabol ng mga goblin. Saka umalis si Fel para daw labanan ito ng mag-isa ni Makoda. Kaya napilitan si Makoda na umatake gamit ang fireball nito. Ngunit hindi ito sapat para matalo ang lahat ng kalaban. May mga nakalapit at umatake gamit ang espada ngunit mabuti na lang at naroon ang barrier na ginawa ni Fel. Kaya nagpatuloy siya sa paggawa ng mga fireballs at nagawa niyang masaktan ang mga goblin.
Kaso ay nanghina siya at bumagsak sa lupa. Pero dumating si Fel para tapusin ang mga kalaban. Sa gitna ng gabi ay napasigaw ang bida dahil nabangungot sa pagkakakita ng mga goblin. Pero pinuri siya ni Fel dahil nagawa na niyang makagawa ng fireballs. Tinignan niya ang sariling stats at nakita nga niyang nadagdagan ang kanyang skill. Saka pinakita ni Fel ang pinatay nitong King Goblin at sinabing may taglay itong Magic Stone. At dapat daw siyang bigyan ni Makoda ng reward na beefsteak dahil sa natapos nito. Ngunit hindi pumayag ang bida dahil baka mag-alboroto na naman ito pag nakakain. Nanghina ang bida at hindi makaluto. Kaya bumili na lang siya online ng maraming tinapay at donut at pinakain kay Fel. Ayaw sana itong kainin ni Fel noong una dahil hindi daw karne. Pero nagustuhan din niya ito at humingi pa ng dagdag matamis na tinapay. Natakot ang isang babae dahil kay Fel kaya may dumating na mga sundalo para tumulong. Ngunit sinabi ng bida na familiar niya ang malaking aso. Kinausap siya ni Fel gamit ang telepathy na hindi daw siya malaking lobo. Sinabi ng mga sundalo na kapag nag-amok ang malaking lobo sa bayan ay pwedeng bitay ang parusa kay Makoda. Kaya natakot ang bida at pinagsabihan si Fel. Iniwan ni Makoda ang malaking aso sa isang stable at nagpunta ng isang bookstore para sana bumili ng world map. May nakita siyang isang libro na gawa sa papel at nang tanungin nito ang presyo ay 7 gold coins. Nagulat siya at naisip ng bida na mahal pala ang papel sa mundong iyon. Nagtanong siya ng map pero wala daw dahil sensitive information ito. Kaya sa pagtatapos ng araw na iyon ay umuwi din siyang walang dalang world map. Nag-order siya ulit ng pagkain online para ipack-in sa aso nitong pagkain lang ang alam. At masaya naman siya dahil nagustuhan ni Fel ang mga in-order nito. Nagluto siya ng kanin at dinagdagan ng ulam na teriyaki pero maging ito ay nais ding matikman ni Fel kaya binigyan din niya ito. Habang naglalakad siya sa kalsada ay may nakita siyang mga lasenggo. Kaya naisip niyang puntahan ang malapit na inuman at bumili ng inumin ng ilang mga lasenggo. Saka pa simple siyang nagtanong kung saan kaya siya makakahanap ng world map para sa adventure nito. Sinabi ng mga lalaki na mayroon daw silang nakuhang world map sa isang adventurer at binibenta nila ito sa isang gold coin. Dahil mahirap daw ang pagkuha nito. Kailangan ito ng bida kaya binili niya ito saka mabilis na umalis ang mga lasenggo na adventurers din. Pagkaalis ng mga lalaki ay pinagtawanan siya ng ibang naroon at sinabing na-scam siya. Dahil tig-isang silver coin lang daw ang halaga ng world map na binili niya ng isang gold coin. Dahil dito ay nainis ang bida dahil nagmukha siyang tanga. Ngunit sinabi ni Fel na ang pera ay madaling mapalitan. At mas interesado daw siya sa mga seafood. Nagpunta sila ng isang lawa at doon ay nangoryente si Fel ng mga isda. Pinulot lang ito ni Makoda at tinapon nito ang mga isda na may lason na kinalungkot ni Fel dahil may kakaibang lasa din daw ang mga isdang iyon. Ngunit sinabihan siya ni Makoda na huwag maging makasarili. Nag-online shopping ulit ang bida para sa lulutuhan na isda at saka inalis ang buto ng isda. Nilagyan niya ng flavor ang mga isda sa kanila niluto sa apoy. Nag-fry din siya ng iba at nang ayos na ay masaya silang kumain. Naglabas si Makoda ng beer at ininom ito. Ngunit muling humingi ng dagdag na isda si Fel kaya nagluto pa ulit ang bida, hanggang mabusog ang buraot na malaking aso. Nagulat si Makoda nang may maramdaman siyang malambot na parang boobs sa lupa. Ngunit sinabi ni Fel na slime lang ito at walang hatid na peligro. Nakita ng bida na kinain ng slime ang mga basura at naglaho ang mga ito sa loob ng katawan nito. Sinubukan nitong kainin ang palayok ng bida kaya agad niya itong inawat. Ngunit ang mga plato naman ang hinawakan ng slime. Niyakap ng bida ang slime dahil malambot daw ito at masarap hawakan. Hanggang sinabi ni Fel na mula ngayon ay familiar na rin niya ang slime. Nais pala siya ng slime at dahil niyakap niya ito ay naging familiar niya ito. Kaya pinangalanan niya ang slime na boobs. Ay Estesoy pala. Nag-training si Makoda ng Earth Magic ngunit madaling naubos ang lakas nito. Pero dumating si Fel na ang pagkain pa rin ang gusto kaya muli niyang pinagluto si Makoda ng pagkain nito. Nang sumunod na araw na magising ang bida ay kinausap siya ni Fel. Sinabi nitong may natanggap siyang mensahe sa isang diyosa na nagbasbas sa kanya ng lakas ng katawan. Sinabi daw ng diyosa ni Fel na nagngangalang Ninrir na mag-alay si Makoda ng pagkain sa kanya para daw basbasan niya ito ng lakas ng katawan. Pero nagugulat ang bida dahil mga specific na pagkain ang nais nitong ipakuha. Ganun pa man ay ginawa pa rin ni Makoda ang iniutos sa kanya at binili online ang nais ng diyosa at inialay ito. Kaya binasbasan siya ng kaunting lakas ng katawan. Naging malusog at malakas ang bida na nagagawa nito ang bagong magic skill na Stone Bullets. Sa kabilang banda sa mundo ng diyosa, ay masaya ang babae dahil sa mga pagkain na pinadala ng bida. Dahil sa sarap ay hindi niya mapigilan ang sarili na kainin ang lahat ng naibigay sa kanya. Napagod si Makoda sa pagpractice ng bagong magic skill nito kaya umupo muna siya at kumain ng chocolate bar.
Pero dumating si Fel na naamoy na may kinain sila kaya humingi din ito kaya napa-order ulit ang bida online. Hindi pa tapos ni Fel ang kinakain nitong chocolate nang biglang marinig ni Makoda ang boses ni Ninrir na humihingi din siya ng chocolate. Nag-aalanganin si Makoda ngunit sinigawan siya ng Diyosa at pinagmadali ang bida na ibigay na agad ang chocolate. Kaya pinadala nga ito ni Makoda at masaya naman ang babae. Isang araw ay dinala ni Fel ang bida sa bakana ng isang dungeon. Nais nitong mag-training si Makoda para lumakas ang kapangyarihan nitong Stone Bullet. Natatakot si Makoda pero wala siyang magawa dahil mas malakas ang aso sa kanya. Kaya naisip niyang kumain muna para lumakas ang stats niya bago sumalang sa pakikipaglaban. Pero nagmukha siyang buntis dahil sa dami ng kinain. Kahit na sinabi ni Fel na may proteksyon ito ay natatakot pa rin ang lalaki na pumasok sa dungeon. Sa opening ay may nakasalubong silang mga slime na madali lang nilang pinatay ni Soy gamit ang kanilang mga magic skills. May sumunod pang mga pangit na umatake pero tinupok ito ng bida gamit ang fire magic nito. Dalawang werewolf ang biglang lumabas at parang baliw na umatake kaya napatakbo ang bida. Pero nataman niya ang mga ito gamit ng stone bullet skill niya. Ngunit nalaman nilang may mas maraming pack ng werewolf sa loob na naghihintay ng kung sino mang papasok sa kuweba. Nais tumakas ni Makoda dahil natatakot ngunit tinapon siya ni Fel sa kinaroroonan ng mga werewolves. Umatake ang mga lobo ngunit may protective barrier ang bida at inatake ni Soy ang mga wolf na namatay. Walang mapagpilian ang bida kundi ang lumaban gamit ang stone bullets nito at halos napatay niya ang lahat maliban lang sa dalawang nakatakas. Ngunit bigla itong tinapon ng isang mas malaki at namatay ang mga ito. Saka lumabas ang boss ng mga lobo na mas malaki at may dalang palakol. Inatake nito si Makoda na takot dahil sa malaking carnivore sa harap niya at tumakbo ang loko. Ngunit sinabi ni Fel na hindi siya mananalo kung takbo lang ang alam nito. Kaya ginamit ng bida ang kanyang stone bullets kahit na maliit lang ang epekto nito sa kalaban. Hahampasin na sana siya ng lobo gamit ang malaki nitong palakol, kaya ginamit ng bida ang mas malakas na earth magic at nakapaglabas ng malaking bato na tumama sa ulo ng lobo. Nasaktan naman ito at nagdugo ang ulo pero agad ding nakabawi at pinagpatuloy ang pag-atake. Tapos naubusan pa ng lakas ang bida kaya siya nanlumo. Sinabi ni Fel na hindi masisira ang barrier na gawa nito sa mahinang pag-atake ng lobo. Pero nakita ni Makoda na nakakapasok ang kuko ng lobo sa barrier. Pero dumating si Soy at pinaliguan ng malagkit ang lobo na natunaw dahil sa init at naging tae. Kalaunan ay nagising na lang ang bida sa labas ng dungeon, at nagulat siya nang malamang nakakapagsalita na si Soy matapos nitong patayin ang higanteng lobo. Nalaman niyang lumalaki ang kanyang baby slime. Nahiya siya sa sarili nang makitang mas mataas ang stats ng slime sa kanya. Biglang dumating si Fel na may bakas ng tae sa bunganga nito. Dahil matagal daw nakatulog ang bida at hindi nakapagluto ay kinailangan niyang maghanap ng pagkain. Pero nais pa rin niya ng pagkain sa mundo kaya pinagluto niya si Makoda. Kaya bumili ulit ang bida ng ingredients online at nagluto at saka sila kumain lahat. Matapos makakain ay tinawag ni Soy si Fel na uncle kaya pinagtawanan ito ni Makoda. Ayaw daw ni Fel na matawag na uncle at dapat sana ay pati si Makoda ay uncle din ang itawag sa kanya ni Soy. Ngunit sinabi ng slime na master daw ang dapat. Ayaw ni Fel na tawagin siyang uncle ni Soy kaya umiyak ang baby slime. Kaya naawa ang malaking aso at pumayag din lang sa nais ni Soy. Isang araw, habang nakasakay si Makoda sa likod ni Fel ay sinabi ng malaking aso na madadaanan nila ang teritoryo ng mga boss ng mga halimaw na Athros at Griffin. Natakot si Makoda nang marinig ito at nanggatag ang itlog. Pero sinabi ni Fel na mas malakas pa rin siya kaysa sa mga halimaw na mga yon. Sa daan ay nilapitan sila ng mga malalaking lobo ni Bella Swan ng Twilight. Ngunit abnormal ang mga ito dahil dalawa ang ulo. Pinagtago ni Fel ang baklang bida sa kanyang likod. Isa sa mga Athros ang matapang na umatake kay Fel. Ngunit sa isang kaway lang ni Fel ay nahati at namatay ang abnormal na lobo. Kaya natakot ang iba pa at tumakbo na bahag ang buntot. Habang nagsasalok ay natatakot si Makode kada makarinig ng ungol ng halimaw. Ngunit sinabi ni Fel na hindi na sila pakikialaman ng mga Athros dahil sa nakita nilang pagpatay ni Fel sa isa nilang kasama. Magyayabang pa sana ito ng kanyang lakas pero si Soy ang pinansin ng bida kaya nasabi ni Fel na magkaiba ang pagtrato ni Makoda sa kanila ni Soy. Kalaunan pa ay nilabas ni Makoda ang karne ng anaconda at niluto ito gamit ang sweet sauce. Tulad ng dati ay nasarapan ang dalawang familiars at kinain lahat ng niluto ng bida. Ngunit pati yung para sa kanya ay kinain din nila. Kaya walang nagawa si Makode kundi ginawang palaman ang natirang karne at kumain na lang siya ng tinapay. Ipinakita ni Fel kay Makoda ang magical mushroom na nagbibigay ng instant health. Kaya agad itong kinolekta ng bida at hinayaan si Soy na kumain ng mga ito. Pagkalipas lang ng ilang sandali ay biglang nag-iba ang kulay ni Soy.
Nag-alala ang bida pero ayos lang si Soy. Naging health potion slime dahil sa pagkain ng magic hilang mushroom. Nagkaroon pa siya ng kakayahang makagawa ng 3 klase ng potion na nakakagamot ng mabilis. Sa wakas ay nakaharap nila ang isang griffin na pinaghalong katawan ng pusa at ibon na nasa picture ng mantika. Sinabi ng griffin na nakakapagsalita ng salita ng tao, na nais daw niyang labanan si Fel. Kapag nagawa niya ito ay magiging karapat-dapat daw siyang maging leader ng lahi nila. Nagulat ang bida dahil naiintindihan pala ng griffin ang salita nila. Nagtago si Makode kasama si Soy sa isang tabi para panoorin ang paglalaban ng 2 malaking halimaw. Pero sinabi nito kay Fel na huwag patayin ang kalaban. Naglaban nga ang 2 halimaw at malakas naman ang griffin. Ngunit wala siyang kaya kay Fel na gumawa ng malaking buhawi at nilipad-lipad ang griffin. Ngunit mabilis siyang pinatigil ni Makode dahil alam nitong talo na ang kalaban. Mabilis niyang kinuha ang healing potion na ginawa ni Soy at nilagay sa sugat ng griffin na agad na nalunasan. Pakiramdam ng griffin ay wala daw siyang kakayahan para maging leader ng lahi niya. Pero sinabi ni Makode na nagawa niyang magalusan ng kaunti si Fel. Kahit na ayaw itong tanggapin ni Fel ay naging masaya ang griffin dahil nagawa niyang masaktan si Fel kahit kaunti. Dumating ang mga kasama niyang griffin at naging leader nila ang kinalaban ni Fel. Bago pa ito umalis ay nag-iwan siya ng isang balahibo nito bilang katibayan na hindi nila kakainin ang kamag-anak ni Makode kapag dadaan sila doon sa hinaharap. Pagsapit ng dinner ay nagluto ang bida ng karne ng orc, na masaya nilang kinain lahat. Ngunit nabisto ni Fel si Makode na nakalimutan pala nitong maghandog ng pagkain para sa diyosa nilang matako sa chocolate. Kaya pinag-alay niya ito nang wala sa oras. Papunta naman sila noon sa kaharian ng Leonard at nasabi ni Makode na nauubos na ang supply nila ng karne, kaya nabahala si Fel. May nakita silang grupo ng mga taong inaatake ng mga magnanakaw. Kaya sinabi ni Makode na tulungan sila ni Fel kapalit ng masarap na pagkain. Kaya mabilis na pinuntahan ng malaking aso ang mga naglalaban at pinigilan sila. At natakot ang mga magnanakaw na sumuko. Nagpakilala naman ang leader ng adventurer na binabantayan ang mayaman nilang client na si Lambert. Sinabi ni na Lambert na patungo sila sa isang bayan ng kaharian ng Leonard, kaya nagpa siya ang bida na samahan sila sa paglalakbay. Na masaya namang tinanggap ni Lambert at ng iba pa. Sa daan ay nakichismis si Makode sa pakikinig ng usapan ng mga tao. Nag-uusap ang mga ito tungkol kay Fel kung legendary monster ba ito o isang great wolf. Pero tahimik lang ang bida at ang malaking aso. Nag-aalala si Makode kung anong ganap doon patungkol kay Fel o bakit gusto ng mga taong magkaroon ng sariling legendary Fenrir. Pagsapit ng gabi ay siningil ni Fel ang bida na promise nitong masarap na pagkain at karne ang nais nito. Wala siyang pakialam sa Holy Week, basta kakain siya ng karne. Kaya nagluto ng masarap na hindi ko pa natikman si Makode, at mabilis na naman itong kinain ng aso at ni Soy. Dahil sa masarap na amoy ng luto ng bida ay nasundan ito ng mga kasama niyang adventurer. At huling-huli siya sa akto na nagluluto ng masarap kaya humingi rin sila ng first time nilang matikman na pagkain. Napalaban ang bida sa pagluluto hanggang sa mabusog ang mga extra. Pero sinabi ng mga ito na sila ang bahala sa pagbabantay ng mga ninja. Sinabi ng mga ninja na lagot ang mga bantay. Pero sinabi ni Makode na matutulog sila pero kapag gumawa ng masama ang mga ninja ay gagawin silang kimbap. Kaya natakot ang mga ito. Kalaunan pa ay nakarating sila ng bayan at isinuko nila ang mga bandido. Saka nagpasalamat si Lambert. Tinawag siya ng boss ng mga adventurer para magpunta ng guild. Pero sa shop ay sinabi ng registrar na nakancel ang kanyang membership card dahil wala siyang natapos na misyon. Pero sa isip ng bida ay marami silang natapos na laban na hindi nila pinasabi sa guild. Dahil wala siyang choice ay kinailangan niyang mag-register ulit ng rank G na Hunter's Card. Saka din niya pina-register ang slime na si Soy. Nakita ng babae ang malaking tamod na kanyang kinaasiwa. At pinagtawanan din siya ng ibang mga hunters na chismoso. Pero proud pa rin siya kay Soy na siya lang nakakaalam ng lakas nito. Magbebenta sana siya ng mga items na nakolekta nila nang biglang lumapit si Lars kasama ng mga boys nito na na-curious sa nasa vault niya. At nagulat ang mga ito dahil sa malalakas na halimaw ang napatay ng bida at ni Fel. Ilalabas pa sana ni Makode ang naputol na ulo ng Diablo pero baka mabangungot ang mga kasama kaya binalik niya ito. Dahil masyadong malakas ang mga napatay na halimaw ay naisip ng mga hunters na hindi lang Great Wolf si Fel. Kinatay ng kalbong Saitama ang Red Serpent sabay sabing mataas ang value ng karne nito dahil napakakaunti ng supply. Kaya napapangiti lang si Makode na alam na ang lasa nito. Naisip ni na Lars na magtanong kung ano yung karne na kinain nila kagabi. At nang sinabi ng bida na karne ng mga high-level monsters, ay bigla silang yumuko at humingi ng tawad dahil hindi nila alam na napakamahal pala ng kinain nila. Pero sinabi ng bida na walang problema dahil marami siyang supply ng mga ganoon.
Kaya sinabi ng mga hunters na tawagin lang sila kung may problema. Bago matulog ay naisip ni Makoda na magpataas sa rank F, saka biglang nagsalita si Ninrir na sinabing naghihintay ng pagkain na ibibigay sa kanya ng bida. Kaya bumili siya online ng mga matatamis na paborito ng mga chicks. Saka binigay ito sa nagsayang Diyosa. Habang naghahanap ng pampataas ng rangko na quest ay sinabi ni Fel na pumatay siya ng goblin. Pero hindi siya pinapakinggan ng bida dahil takot ito sa mga rapist at nais lang niya ng mga madaling trabaho. Pero kinausap siya ni Fel gamit ang telepathy at sinabing dapat bilisan ni Makoda mag-level up para agad din silang magpunta ng dagat dahil gusto na niyang kumain ng mga lamang dagat. Pero nakipagsagutan si Fel na ayaw niyang makipaglaban sa mga nakakatakot. Kaya kinumbinsi ni Fel si Soy na masarap makipaglaban sa mga goblin na kalaban para ito ang gawin ni Makoda. Sinubukang sabihin ni Makoda kay Soy na maghanap na lang sila ng mga dahon-dahon. Pero nais din ni Soy na magpalabas ng nakakatunaw nitong katas, kaya walang nagawa si Makoda na pagbigyan ang dalawa. Kumuha siya ng quest na paghunting ng goblin. Nagpunta sila ng gubat at may nakitang 3 gangster na goblin. At mabilis na pinatamaan ito ni Soy ng kanyang nakakatunaw na katas, kaya tigok agad ang mga umuusok pang goblin. Kailangan ng bida na kunin ang mga tenga nila bilang proof na ipakita sa guild. Na ginawa ng nashock na bida. Pero dahil sa iyak niya ay mas maraming rapist ang dumating. Kaya inutusan ni Fel si Soy na patayin ang mga ito na kanya namang ginawa. Mabilis lang niyang pinagtutunaw ang mga goblin na umatake at hindi nakaporma dahil sa unlimited katas niya. Pero bitin pa daw si Soy kaya sinabi ni Fel sa slime na puntahan nila ang tirahan ng mga ito. Ayaw sana ng bida dahil takot, pero binuhat siya ni Fel at pinuntahan ang mga goblin. At pagkatapos lang ng ilang sandali ay gabundok na goblins ang napatay ni Soy na masaya daw dahil nag-exercise. Saka pinilit ni Fel ang takot na bida na kunin ang mga tenga ng goblin para tumaas ang points niya at rangko. Pagkatapos ay naisip ng bida na kapag babaho ay apektado ang bayan. Kaya sinabi ni Fel na sunugin nila ang mga katawan. Pero natakot si Makoda sa sunog. At ang naisip nilang solusyon ay tunawin ni Soy ang mga bangkay. Biglang naging higanteng slime si Soy na kinagulat ng dalawa. Nakita ni Makoda ang bagong skill ni Soy na ginamit naman ng slime. At bigla siyang naging maliliit na maraming slime at pinuntahan ang mga goblin para tunawin. Sinabi din ni Fel na unang beses niyang makakita ng slime na katulad ni Soy. Pagkaraan ay humingi ng pagkain ang 2 alaga ng bida. At dahil napagod si Makoda sa araw na iyon ay nag-order siya ng tinapay na hindi matamis, kundi ay may palaman na karne at sauce. Dahil sa natikman ay nagpasalamat ang malaking aso na unang beses daw marinig ng bida. Saka ito nag-blush. Masaya rin si Makoda dahil alam niyang tataas ang rangko niya. Nang binigay niya ang maraming tenga ng goblins ay nagulat ang mga registrar at biglang pinatawag ng guild boss si Makoda. Pinuri muna ng guild master ang pagpatay nila sa madaming goblins. Pero hindi nito maiwasang hindi banggitin ang pagkakaroon ni Makoda kay Fel na isang Fenrir. Kaya ipinakita ni Makoda si Soy na sinabing malakas din na slime. Inilabas ng guildmaster ang sulat ng palasyong may sakop ng bayan at ibinigay sa bida. Request daw ang mga ito na dapat nilang gawin para maging tuluyang malaya sa lugar na iyon. Tapos sinabi rin ng guildmaster na pwede niyang pataasin agad ang rank ni Makoda mula sa rank G patungong rank C. Pero may kapalit itong dapat niyang gawin. Ayaw sana ng bida pero sinabi ng guildmaster na hamon ito para kay Fel dahil S-rank quest ang kanyang ipapagawa. Nang matapos na ay sinabi ni Makoda na may gusto pa siyang ibenta. At nang pinakita ang mga kakaibang halimaw kasama ang Blue Orc General at Chimera, ay nagulat ang kalbo at ang boss. Sinabi ng boss sa butcher na huwag itong sasabihin sa iba dahil highly confidential ito. Pero sinabi ng boss na hindi niya alam ang price ng Chimera at wala siyang sapat na pera para bayaran ng bida. Kaya binalik ni Makoda ang Chimera sa box. Kinagabihan nang umuwi sila ay nais ulit ng mga halimaw na kumain ng karne. Alam ni Makoda na kumain sila ng mamantikang mga pagkain. Kaya nag-isip siya ng ibang klase ng putahe na karne pa rin, pero hindi masyadong marami ang mantika. At tulad ng dati ay masaya pa rin sina Fel at Soy na nakakain ng masarap. Napansin ni Makoda na napagod ang alaga nitong aso dahil daw nasa syudad sila nakakaunti ang puno. Kaya binilhan niya ito ng makapal na kumot online at mas na-enjoy ng aso ang pagtulog nito. Kinabukasan ay nakuha ni Makoda ang kanyang Class C membership card. Saka pinakita rin ng guildmaster ang maraming gold coins na kanyang bayad dahil sa mga ibinenta niyang high-rankang monsters. Nagulat si Makoda dahil may pera pa siyang natira pero nadagdagan ng mas malaki. Pero natatakot siyang ma-hold up dahil sa marami niyang ginto. Ipinakita ng guildmaster ang 2 halimaw na kailangan nilang patayin. Ang maraming horned bull at metal skin lizard.
Sinabi ng boss na unahin nilang patayin ang metal lizard na nahihirapan silang patayin dahil sa matigas nitong scales. Saka din ito tinuro kung saan matatagpuan ang maraming mga horned bull. Naisip ng mga bida ang tungkol sa karne ng bull, na gusto nilang tikman kaya nagulat ang master sa kanilang sinister na itsura. Nagpunta sila sa store ni Lambert at welcome na welcome sila doon. Nagtanong siya ng magandang bag na pwede niyang magamit dahil medyo luma na ang bag niya. Kaya pinakita ni Lambert ang mga magagandang bag na benta. Inilabas ni Makoda si Soy dahil ito pala ang titira sa bag. At ang malaking itlog ang pumili ng bag. Bumili din ng gamit pang sarili si Makoda tulad ng bagong sapatos at belt. At nang babayaran na niya ito ay nagulat siya dahil nilibre siya ni Lambert. Pagpapasalamat daw niya ito sa pagligtas ng bida sa kanyang buhay at sa kinain nilang mahal na karne. Saka nagtanong ang negosyante kung mayroon pang red serpent skin si Makoda. Pero naibenta na niya ito sa guild. Kaya sinabi ng businessman ang kakompetensya nitong nakabili ng red serpent, na si Makoda din pala ang nagbenta. Pero bago siya umalis ay sinabi niyang kapag may susunod silang mahuling ahas ay sa kanya niya ito ibebenta. Dahil napag-usapan nila ang red serpent ay nais ng dalawang halimaw na kumain ng karne ng ahas. Kaya nagluto si Makoda ng lutong Japanese na mas masarap pa sa jowa mong hindi alam mag-ingay. Kaya maingay at sarap na sarap ang mga bida sa pagkain ng juicy na karne ng ahas. At sa pagkakataong iyon ay nanalo ang bida dahil umatras ang dalawang pinagluluto nito. Kaya nagluto din siya ng para sa sarili at sinabayan ng beer in can. Kinabukasan ay excited si Fel na mabilis ang takbo sakay ang bida na nagpunta sa tahanan ng target nilang metal lizard. Pumasok sila ng isang kuweba at nakita ang isang butiki na kumakain ng mithril. Ipinaliwanag ni Fel na dahil sa pagkain ng lizard ng mithril ay mas lalo itong lumakas at hindi matatabla ng mahika. Kaya nagtanong ang lalaki kung mahihirapan si Fel sa pagpatay dito. Pero sinabi ng aso na hindi. Sabay patama ng malakas na kidlat sa kawawang butiki na biglang tumihaya sa lupa. Kaya nagulat na lang si Makoda na kinuha ang katawan ng tigok na lizard. Nakita ni Makoda ang mithril stone at naisip nitong maganda siguro kung gumawa siya ng armor gawa dito. Pero narinig ito ni Fel sa isip. At galit na sinira ang bato saka sinabing mas malakas ang barrier na nilagay niya sa lalaki kaysa sa anupamang armor na gawa sa mithril. Saka sinabi ng aso na hindi pa siya nag-warm up kaya mabilis niyang dinala ang lalaki para puntahan ang mga horny na kalabaw. Pagdating nila sa isang bukid kung nasaan ang mga bull ay nagpaiwan si Makoda at umalis si Fel. Pero sumunod si Soy na nais ding lumaban. At nagulat si Makoda sa brutal na pagpatay ng mga alaga nito sa mga kawawang corned beef. Dahil nahihirapan sa paglagay sa mysterious box si Makoda ay tinulungan siya ni Soy. At nang matapos ay agad din silang kumain ng mga naluto dati ng bida. Saka naglabas siya ng Pepsi at pinatikman si Soy. Na-curious din ang aso na kanyang pinainom ng Pepsi na nagulat dahil sa pag-burp nito. Kalaunan ay binente din ng bida ang nahuli nilang mithril lizard sa guildmaster. At nagulat ulit ang dalawa dahil sa kakaibang dinala ng bida. Pinaliwanag nilang 400 years na ang nakakalipas simula nang may makapatay ng mithril lizard doon. Ang mithril daw ang isa sa pinakamahal na mineral doon. Kaya naisip ng bida ang mga nakita nitong bato. Sinabi pa ng boss na kukunin ng guild ang mithril lizard para ibigay na regalo sa hari. Pero may bayad pa rin ang bida na aabot sa 5,000 ginto na kinasaya ng bida dahil masyado na siyang mayaman. Pero utang na muna ito ng guildmaster dahil wala pa siyang gold. Mas lalong nag-nosebleed ang dalawa nang bigla nilang ilabas ang maraming mga horn bull na tinapos na rin nila. Masayang umuwi ang tatlo dahil mas excited sila sa pagkain ng karne ng mga horn bull. Kaya nagluto ang bida ng napakasarap na horn bull beefsteak. Tapos sinabayan pa nila ng maraming klase ng sauce. Bago matulog ay ipinaalala ni Fel ang mga handog para kay Ninrir. Kaya mabilis na nag-order si Makoda ng mga sweets online at ibinigay kay Ninrir na naghihintay at gusto ng maraming handog na pagkain. Akala ng bida kung ayos na, pero biglang narinig niya ang tinig ng iba pang goddesses na kasama ni Ninrir. Sinabi ng mga ito na bibigyan nila ng mas maraming blessings ang bida kapalit ng handog din niyang matamis. Sinabi ni Makoda na sa ibang tao na lang sila magbigay ng blessings para maging fair naman. Natigilan saglit ang mga Diyosa, pero agad din nilang binigyan ng blessings ang bida, kapalit ng masarap na tsokolate. Hindi pa tapos, dahil nagsalita naman ang batang Diyosa ng tubig na naiyak pa daw dahil siya lang ang walang matamis na offering sa kanilang apat. At nalungkot itong bigla, kaya pinilit ng mga Diyosa na bigyan sila ng offering. Kaya naisip ni Makoda na si Soy na lang ang e-bless ni Ruka dahil effective ang tubig sa slime. Saka nang maingay na ang mga madaldal na mahirap na Diyosa ay nagbigay siya agad ng mga matamis at natulog na. Kinabukasan ay sinubukan ni Makoda ang natanggap nitong regalo pero mahina pa rin daw kumpara kay Fel.
Pero masaya pa rin si Makoda dahil mas lumakas siya. Sinubukan din ni Soy ang water magic na binigay sa kanya. At nakagawa ito ng malaking water ball na kinagulat ni Makoda. Nang tinapon niya ang tubig sa puno ay natamba ito. At may water sword din siyang nakuha na malakas ding pinagpuputol ang mga puno. Kaya sinabi ng bida na huwag niyang gagamitin ang mga ito sa tao. Habang gumagawa ng bahay na bato si Makoda ay umalis muna si Fel at kumuha ng Black Serpent. Saka sinabi sa bida na iluto ang karne at ibenta kay Lambert ang balat nito. Kinabukasan ay nagpunta si Makoda sa guild at ibinigay ng kalbo yung bayad niya para sa mga hornbulls. Sa kanya inilabas ang Black Serpent para ibenta, maliban lang sa karne at leather. Pag-uwi nila ay inilabas ng bida ang bagong bili nito na meat grinder. At giniling nila ang karne sa tulong ni Soy. Inilagay ng bida ang mga rekado kasama ng itlog, saka hinulma ang pagkain at niluto ang ilan. At sarap na sarap sila sa Orc General at Hornbull Pan Burger. Nang maglaba ang bida ay nakita niyang pangit ang sabon. Kaya nag-order siya online at naging mabango sila. Dinala niya ang Black Serpent skin kay Lambert, na agad nitong binayaran ng ilang pirasong ginto. Sa kanya sinabing kasali din siya sa Merchants Guild. At inilabas ang sabon at shampoo na binili nito online at ipinakita kay Lambert para ibenta. Kaya masayang-masaya si Lambert dahil nakilala niya ang bida. Nang sinabi ni Lambert na may bathtub sila ay nagka-interest ito na gusto niyang makita. At masaya siyang tinignan ang klase ng bathtub doon. Saka din niya iniwan ang sabon at shampoo kay Lambert. Kinabukasan pagbalik niya ay masaya siyang na-welcome ng mag-asawa dahil sa bagong sabon at shampoo na ginamit nila. At nang mapansin daw ng babae na mabango ang asawa ay pinaamin ito at nalaman kung anong sekreto nito. Saka walang hiya-hiya na sinabi ng mga merchant na nais nilang magbenta sa kanilang store ng sabon ng bida. Na pinagbigyan din ng bida na nag-deliver ng maraming sabon at pabango na kanyang niripa. Magandang negosyo. Kalaunan ay nagpunta si Makoda sa guild at napasigaw nang ibigay sa kanya ng boss ang 5,000 ginto na bayad niya. At nasabi niya sa sarili na makakabili na siya ng bathtub doon. Pero pwede naman siyang mag-order online kung gusto niya eh. Niloloko tayo ng anime na ito eh. Biglang pumasok ang isang chicks ng boss at ibinalita ang isang grupo ng hunters na inatake ng wyvern. Na kanilang pinuntahan agad at nakitang nalason ang mga ito. Naubusan daw sila ng healing potion kaya inilabas ni Makoda ang high quality healing potion nito na gawa ni Soy. At nagulat ang boss nang makitang biglang naghilom ang hinugasan nito ng potion. Sinabi ng boss na emergency quest nila na mahunting ang mga wyvern bago pa ito umatake sa city nila. Kaya nag-cheer ang mga tao para magpunta ng laban. Pero bigla silang pinatigil ni Fel na sinabing siya na ang bahala sa pagpatay sa mga dragon. Sinabi ng boss na sasama sila sa laban pero hindi pumayag si Fel dahil magiging hadlang sila. Kaya sinabi na lang ng guild boss na mag-ingat sila sa paglaban sa mga wyvern kahit natatakot si Makoda. Mabilis na nagpunta ang bida sa kinaroroonan ng mga wyvern at nakita ang maraming lumilipad sa ere. Nag-alala si Makoda na parang malalakas ang mga ito. Pero iniwan siya ni Fel at Soy at magkasamang nilapitan ang mga kalaban. Ginamit ni Soy ang water cannon at inisnipe ang isang wyvern na hindi nataman sa ulo. Pero pagbagsak nito ay sa kanya tinodas. Sinabi ni Fel na huwag sirain ni Soy ang katawan ng mga wyvern dahil kakainin nila ang mga ito. Saka din nila pinagpapatay ang mga wyvern sa ere habang nagtatago si Makoda sa isang bato. Naisip nitong nagiging kaugali ni Fel si Soy na ayaw niyang mangyari. Pero biglang nasa likod niya ang isang wyvern na hinagis ang bida. Pero mabuti na lang at may protection si Makoda, pero sumigaw siyang parang bakla. Dumating si Soy na agad siyang tinulungan. At naroon din si Fel na mabilis pinugutan ang dragon gamit ang kuko na nahulog sa harap ng bida. Saka nang matapos ay nagluto pa sila ng pagkain at masayang nag-eat all you can. Samantalang naghihintay yung mga nasa guild na inakala kung nasa peligro ang mga bida. Pero nagsaya sila sa pagbabalik ng ligtas ni Makoda. Kaso ay pinabisto ng aso at ng uhog na mabilis lang nilang pinatay ang mga kalaban. Pero natagalan sila sa pagbabalik dahil kumain pa sila ng masarap na luto ng bida. Muling binente ni Makoda ang nahuling wyvern sa guild master. Pero kalahati lang ang kayang bilhin ng boss dahil insufficient funds pa lang siya. Pero ayos lang sa bida. Umuwi si Makoda na matutulog sana pero narinig niya ang tinig ng mga diyosa. Bawat isa sa mga ito ay nais makuha ang kanilang mga offering. Nais ng isa ng sweet, ng isa naman ay sabon at shampoo, at ng isa naman ay pagkain. Pero sinabi ng bida na hintayin nila ang oras ng offering niya. Kinabukasan ay nagpunta siya ng store at masayang tinignan ang mga bentang bathtub. Tulad ng nagbebenta ng cellphone ay marami ding satsat yung nagbebenta ng bathtub tungkol sa kulay at specs ng bathtub. Pero napatigil ito nang pinili ng bida ang kulay green na pinakamahal ang presyo.
Inakala ng nagbebenta kung home credit kaya may pinakitang papel ng kontrata. Pero gold coins ang pambayad ng bida na kinagulat ni seller. Katulad pa rin ng nagbebenta ng cellphone na hindi pinapansin yung nakatsinelas lang na customer. Pero nang inilabas nito ang maraming pera ay saka siya biglang naging VIP. Next, masaya at mabilis na nagpunta ng gubat ang mga bida. Saka bago umalis para maghunting ng mga halimaw ay nilagyan ulit siya ni Fel ng defense barrier. Agad na gumawa ng bahay na bato si Mac Oda at sa loob ay iniayos nito ang nabiling bathtub. Saka sinabi kay Soy na lagyan ito ng tubig. At nang ayos na ay naligo ang dalawa sa bathtub gamit ang sabon at shampoo. Pagkatapos maligo ay uminom din sila ng nakabote na kape para hindi daw sila ma-dehydrate. At naisip na magluto na ng wyvern meat para sa pagbabalik ni Fel. Pinakuluan niya ang karne sa luya, sibuyas, sake, asin, soy, suka, at kasama yung pinaka-importante na buhok ng kili-kili. Nagluto din siya ng stew. Pero nagulat sila at napatili pagbalik ni Fel na may dalang higanteng T-Rex. Sinabi ni Fel na masarap daw ang karne nito. Pero pinaliwanag ni Mac Oda na mahihirapan silang magbenta nito dahil kakaiba na namang halimaw ang huli ng aso niya. Naamoy bigla ni Fel ang pagkain at excited na kumain nang sinabi ni Mac Oda na nagluto ng 2 putahe. Pero sinabi ng bida na mabaho ang aso at marumi na kailangang maligo. Dahil kung hindi ito maliligo ay hindi siya kakain ng dinner. Kaya walang magawa ang aso kundi makinig kay Mac Oda. Bumili muna sila online ng pambrush ng balahibo. Saka parang kawawang K9 na inayos ng bida ang aso. Saka sinimulan ng paliguan ang malaking aso na nahihirapan dahil pakunti-konti ang tabo ni Mac Oda. Nakita ni Mac Oda si Soy at naisip na gamitin ito bilang hose at shower. Kaya madali lang niyang binasa at na shampoo si Fel na nagustuhan din ang paliligo. Pagkatapos maligo ay nabasa si Mac Oda sa paggalaw ng aso, kaya pinagsanib nila ang apoy at hangin magic para mablower silang dalawa. Saka naging pogi na aso si Fel na sinabing pakainin na siya. Kaya inihanda na niya ang pagkain nila na masayang kinain ng 3. At tulad ng dati ay kumain sila ng only rice. Sinabi ni Mac Oda na mula ngayon ay maliligo si Fel ng 2 beses sa isang buwan tulad ng nanonood ngayon. Hihihi. Pero nagreklamo pa ang aso na ayaw maligo. Kaya nagpatulong si Mac Oda kay Soy na sinabing mas nais makita si Fel na bagong ligo. Hindi makapaniwala ang guild boss nang makita ang Earth Dragon na ibebenta ng mga bida. At wala siyang kapasidad para bilihin at katayin ng dragon, dahil mahalaga ang bawat parte nito na ayaw nilang masayang. Kaya sinabi ng master na magpunta sila sa isa pang bayan na alam ng guild master doon ang tungkol sa mga dragon. Saka pinalakas ang loob ng mga bida sa bago nilang adventure. Kaya nagpaalam na si Mac Oda kina Lambert at sa mga kakilala nito, dahil pupunta siya sa bagong bayan. At binigyan din siya ng reference letter ng guild master doon para sa isa pang guild master na kanilang pupuntahan. At nagpunta na sila sa kanilang next adventure. At tulad ng dati, kung nagustuhan mo ang ating recap ay like mo na yan agad.